Ibinida ni Ray ng Batak ang rason bakit sila tinalo ng Barangay Ginebra sa Game 5 kahit nakita silang inspirado sa mga unang kwarter ng laban. Todo papuri naman si Coach Tim Cone kay Scotty Thompson na isa sa mga sinandala niya para makuha ang panalo. At si Coach Chot Reyes inaming hindi pa tapos ang laban kahit nasa bingit na sila ng bangin sa pagpasok ng Game 6. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Bagsak sa first half ng bakbakan pero bumangon at kinuha ng Barangay Ginebra ang ikatlong panalo sa Best of 7 series ng Commissioner's Cup laban sa bigating TNT Tropang Giga. Sa simula'y parang gutom na leon ng mga bata ni Coach Chot, subalit matapos ang 10 kalamangan sa second half, binakbakan na ito ng Barangay Ginebra. Tanong, saan nagkamali ang TNT? Tutukan natin si Ray ng Batak sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Siguro hindi namin na-contain ng maayos yung momentum namin kasi lamang kami ng 10 sa third quarter eh. Ang alam namin, tuloy-tuloy na yon. Pero siyempre, ang bilis bumaligtad ng momentum. Ang ending, nag-collapse kami sa defense namin, which is, yun ang bread and butter namin. Ang daming lapses nung start ng third quarter, which is nag-lead doon sa Ginebra na makuha nila yung momentum. So yun yung nakita ni Ray ng Batak sa naging eksena or sa pagkatalo nila sa Barangay Ginebra kagabi. Nag-collapse sila sa depensa na bread and butter nila talaga. In fairness naman dito sa Barangay Ginebra, grabe din ang depensa ang inilatag nila doon. Imagine yung score ni RHJ, meron lang siyang 19 points. Ang baba, di ba? Ganyan din nung last game, nung game 4. Mababa din ang output niya, kaya ang resulta, talo ang TNT Tropang Giga. Lahat ng yan dahil sa depensa ang inilatag ng Ginebra, hindi lang kay RHJ, kundi sa buong Tropang Giga. Pero ang bigat din ang ginawa ng TNT kay Brownlee lalo na nung first half talaga. 2 points lang siya doon. Double or minsan triple team pa si Brownlee doon kasi alam ni Coach Chot, sasandalan ulit ng Barangay Ginebra si Brownlee. Kaya ang resulta, 2 points sa first half ang nakuha ni Justin. Yung 16 sa kanyang 18 points, kinuha na ni Brownlee sa second half yun Nung dulo talaga ng laban, kumamada ng mabuti si Brownlee. Kasama of course si Scotty Thompson. So balikan natin si Stingray. Grabe din yung kanyang performance Tindi ng mga birada niya. At meron din siyang 19 points. Pero katulad ng sinabi niya, nag-collapse talaga sila doon. So sa tingin ko naman, apektado ng bangayan ni Poy Eram at ni Coach Shot yung naging laban ng TNT. Anyway, walang sisihan yan Talo is talo and panalo is panalo. And yung momentum na sinasabi niya, tingin natin kung nawala sa kanila yon habang nasa mainit na bakbakan, mas nawala sa kanila ngayon yon. 3-2 na ang laban, pabor sa Barangay Ginebra. Kaya naniniwala tayo, nagagawa ng paraan ng Barangay Ginebra para sungkitin ang kampyonato sa Game 6. At alam niyo ni Coach Chot, kaya mainit na laban ulit ang makikita natin sa susunod na bakbakan. Walang bibitiw, Walang dudang ng hinayang si Ray ng Batak sa pagkatalong nalasap sa mga kamay ng Barangay Ginebra. Panghihinayang na ipinagdiriwang naman ni Coach Tim at ng kanyang grupo. Sa interview ng media ay tuluyan itong pinakawalan ang kinikimkim na saya at papuri para kay Scotty Thompson na malaki ang ginampanang papel sa nasabing panalo. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa spin. Ang daming ginagawa ni Scotty na hindi lumalabas sa scorecard o sa mga puntos o sa rebound. Sobrang laki ng impact ng mga bagay na yun. Kitang-kita mo yan. Sa tingin ko masigit ngayon, na-inspire niya yung buong team. Yung kalawit rebound na yon, nung mga oras na hindi kami makakuha ng rebound, grabe ang tindi nun. Yung mga birada niya, yung pagkuha niya ng bola, sobrang brilliant nun. Ganda ng laro ni Scotty nung second half. Tingin ko deserve. Yun lang yung masasabi natin sa papuring natatanggap ngayon ni Scotty Thompson. Ang ganda kasi nang nilaro niya kagabi sa Game 5 Yung kalawit talaga na yon, grabe po yun. Ang laking kawalan nun sa TNT Tropang Giga at ang laking benepisyo nun sa Barangay Ginebra. Double-double din si Scotty Thompson sa laban Meron siyang 16 points, 10 rebounds, 5 assists at 2 steals. Siya rin ang kumumanda kasama si Brownlee nung time na kailangan talaga ng Barangay Ginebra para maungusan ng TNT Tropang Giga at kalaunan makuha ang panalo. Hindi na tayo nagugulat sa rebounding ability ni Scotty kasi nakikita naman natin yan sa bawat laban Pero hindi mo pa rin maiwasang humanga talaga kung paano niya ginagawa yon, di ba? Bigla-bigla na lang kasi siyang sumusulpot sa loob Tapos nakuha na pala niya yung bola sa gitna ng naglalakihang kalaban. Anyway, team effort naman yan Hindi naman niya ginawang mag-isa para maipanalo yung bakbakan sa Game 5. Andyan lahat ng kasama niya, especially si Brownlee, si L.A. Tenorio. Ang laki ng impact ng pagpasok niya. Nagbago ang mood ng lahat nung pumasok siya doon. Ganon din si Malonzo at Ahan Misi nung sabay silang ipasok ni Coach Tim. Ang laki ng pinagbago nung time na yon. Parang mas naging kumpiyansa sila na kakayanin nilang bakbakan ng TNT nung gabing yon. Kung papuri ang ibinato ni Coach Tim kay Scotty Thompson, bunga ng magandang pinakita nitong performance. Aminado naman si Coach Chot Reyes na mabigat ang hinaharap ng kanyang grupo sa mga susunod na bakbakan. Ayon sa kanya,
konting mali ng kanyang grupo ay posibleng malubog sila sa laban. Pero sa kabila ng pagkadismaya, tila nagpahiwatig naman siya na babalik sila sa Game 6. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Chot sa report ng Tiebreaker Times sa tiebreakertimes.com. Kailangan naming mag-regroup, hindi pa ito tapos Kailangan nila ng 4 na panalo para makuha ang kampyonato. Pero katulad na nakita natin, ang tigas ng team na kaharap namin. Hindi tayo pwede magkamali laban sa pambansang koponan. Kalaban natin ang first 5 ng Gilas. Ang bigat, hindi na tayo pwedeng magkamali. So base sa pahayag ni Coach Chot, kailangan nilang mag-regroup, kailangan nilang busisiin ang kanilang mga sarili sa mga susunod na araw para sa susunod na bakbakan. For sure, matinding usapan ang gagawin nila dyan. At gagawin nila yan para makuha yung Game 6. Ang problema, katulad ng sinabi ni Coach Chot, mabigat yung kalaban nila doon. Isipin niyo si Brownlee may iniinda pa siyang injury sa kamay. Hindi biro dinadaanan niya, pero nananalo sila. Ang nangyayari kasi, nagiging inspirasyon ng grupo si Brownlee, kaya marami nagsistep up sa laban ng Barangay Ginebra. Isip nila, si Justin lumalaban kahit may ganong injury. So bakit sila hindi, di ba? Ganon yung mga mentality nila sigurado. Kaya ang resulta, hirap ang TNT Tropang Giga. Yung depensa nila, nagko-collapse sila kahit alam natin na doon sila kilala talaga. Kaya posible sa Game 6, may makikita na naman tayong player ni Coach Team nakakamada ng todo sa kabila ng mahigpit na depensa ni Coach Chot Reyes. Sabi ko nga, di ba, inspired sila sa kaso ni Brownlee. Pero syempre, hindi dapat pakakampante ang grupo ni Coach Team sa Game 6. Katulad ng sinabi ni Coach Chot, regroup. Lahat ng mali, lahat ng hindi maganda na nagdaang dalawang pagkatalo nila, pag-uusapan nila yan. Tapos, bubuo sila ng isang pasabog na kakailanganin ni Coach Team ng matinding sandata para maiwasan yun. So guys, maraming salamat.